Hello, my friend. May buntag sa kanan? Buntag. Kaya ikaw yun na pinaholo. Huwag na nahilidong ko si Ramel ay ito pa nakapag-baptize sa inyo. So, sumunod ko na nag-baptize. Kaya doon ko nag-Kristohan ko sa Biska. Pinabay-gustalihan ko sila. Ano ito? Naghangyo nga magbabotis mo kuno siya. Dili pa magpapastor. Yan ang pagsakto ko kanina. Pero pwede pala sa akin. Okay, so maraming salamat. Mura duol mo sa akong kasing-kasing kay halos December, dahil ako nag-preach na. Karon, nagbakasyon ko. Purpose na nag-gives ako sa church, kay bakasyon ako sa DepEd. Yeah. Actually, may simbahan na 6 years na. Galing kami sa isang simbahan na established din for 12 years sa Pateros. And then we decided by the conviction of God, sabi ko, mag-start kayo tayo, pioneering work kaya tayo. So sabi ko sa tinawag ko ng pastor doon sa Pateros, mamili ka, mag-outreach ka, or ikaw ang senior pastor dito. Ang binili niya maging senior. Sige. Dahil ako matagal na, 12 years na ako dito, senior pastor. Ikaw naman maging senior pastor at mag-outreach kami sa Angkor mo, Rizal. By His grace, puro talaga bago yun. From the beginning, mahirap talaga. So, anyway, sa ngayon, okay naman, 10 families yata yung sila. So, ministry na nandoon. Libre ang piano lesson. Kasi si Mrs. ay nagtuturo ng piano. Pwede rin siya magturo ng voice. Partnership kami ni Mrs. So, siya sa mga bata, ako sa adult, Sunday school sa worship. So, at the same time, sa church kami, Saturday and Sunday, from Monday to Friday, nandiyan ako sa senior high school. I'm a teacher sa senior high school, grade 12, minsan grade 11 ang tinutunan niya. So instead na ang church na mag-burden sa amo to support, ang DepEd ang nag-suporta. And at the same time, free to have a Bible study with my class. Okay, so kinsa man ang principal, assistant principal, di yun maka-episode. Kinsa man mag-observe anak, ang gospel, preaching the gospel talaga. Kasi ang lesson, sino sa inyong mga teachers dito? Sabi ba? Okay, thank you. So, kung ikaw ay guro talaga, lesson, nandun sa lesson yan. The DepEd kasi is maka-Diyos. Yan, ang pinakauna yan. So, yung mag-observe sa akin, sino mag-observe, hindi sila maka-alma kasi maka-Diyos yan. So, for 1 hour, the principal o pinsaman, ang head dyan, makikinig talaga sa akin. Because I am a Bible-based, biblical-based ang pagtuturo ko. Philosophy is a biblical based. So, wala silang lusot. Kasi yun lang talaga na dapat. Hindi yung prinsipyo sa labas, pwede mo naman yan i-integrate. Biblical integrations. Instead of, diba, usually mga teachers, applications, illustrations, di ba? Ang tama, yun ang So, I'm thanking the Lord na marami na ang na-witnessan this semester. Sila man nag-open up mga Bible verses. So, no choice. Pag magtanong ang isang estudyante dyan, Sir, ano ito ang verse? Buong klase na yan, mauwi na yan sa Bible discussions. And then, so I am thanking the Lord for that privilege na binigay sa akin. So, maski saan ako ay nagpapagamit. Ang aking prinsipyo is 1 Corinthians 10:31. Ano sinabi sa 1 Corinthians 10:31? Whatsoever you do it for the glory of God.
Meron pa, Colossians chapter 3, no? 24 at 25. Do it in the name of the Lord. No? So, sa atin, sa kinabuhi nato karon, no? Wala'y permanente. Transient lang ka. Ako ay nagpasalamat sa Panginoon sa opportunity. Yun nga ang bargain ko kay God. Sabi ko, Lord, paano ko mag-minister sa ubang tao kung ang pamilya di masay? So, nung sila ay naligtas, sila ay nag-serve kay God, I surrendered my life to God. Mapunta sa Biska. So, yan ang ating, okay? So, yan ang inano sa akin ni God. I am thanking the Lord for that. Sa privilege na binigay niya sa akin. So, ang ating text ngayon is Matthew chapter 11. Supposedly, 1 to 30 yan. Pero, mahaba. Kasi usually sa church, yung 3 verses, or 1 verse, and expound, but we have to read the context to that. Okay? So, bago ko Happy Mother's Day. Ang mensahe ito hindi lang para sa mga mothers. Ayan, kundi para din sa ating lahat ito. Okay, so, basahin ko sa inyo muna yung verse 5. Verse 5 na lang, Pastor, at saka, para shorten. Okay, sabi dito sa verse 5, Matthew 11, the blind receive their sight. No? Kasi sa verse 4, sabi, Jesus answered and go, tell John what you hear and see. And then verse 5, the blind receive their sight. The lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear. And the dead are raised up. And the poor have good news preached to them. Blessed is the one who is not offended by me. Then jump doon sa 20, para mabilis tayo dito sa 28. Ito yung ating focal point. Jesus said, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Verse 30, for my yoke is easy and my burden is light. Shall we pray first? Almighty God, loving Heavenly Father, we thank you for this precious moment that you have given us to have this feasting of your word. Lord, we ask that your Holy Spirit will direct us today, will instruct us. Maski i-rebuke kami, Panginoon. I am very willing to accept it, God. Alam namin na hindi po kami karapat-dapat. Alam namin na ngayon ay nandito kayo sa aming presensya. Nakakatakot, Panginoon. Tingnan niyo ang aming mga sarili. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan at maging pagkukulang sa inyo. Nire-respeto namin ang inyong salita. Kaya hayaan po namin kayo ang magturo, kayo ang mangusap, at salamat, Panginoon, ng aming handa na puso. Buksan niyo po ito para aming makita at aming matanggap ang pagpapalang makalangit. God, thank you sa inyo mga anak for your sustaining grace. Bless our time today now in Jesus' name. Amen. The topic that I'll be discussing to you, it is about invitation. Yung paanyaya sa Panginoon. Paanyaya, hindi lamang sa mga believers, pati sa mga unbelievers. By the way, nandito ako ngayon kasi nagpapagawa ako ng kunting maliit lang na bahay. Okay, so at least naman pag nandito kami, may na ang bahay ng magulang. So, ito yung invitation na makita natin sa Panginoon. Sabi niya, come to me, and I will give you rest.
Ito yung invitation ng Panginoon. Sa church, we have the series about invitation. So, ang tagal ito na hanggang ngayon, no? That we have to share the good news. Share the gospel. No? So, whether we like it or not, no? Ay talagang naghihintay lang ang mga tao. Dapat tayo ay maging proactive. Hindi tayo maging passive. Maging active tayo sa pagsamyaw sa pulong sa Ginoo. Sila nakahulat lang na sila. Ha? Ang inyong estudyante, nakahulat na. Naasa mo, ikaw talaga mag-initiate. Ikaw talaga mag-initiate. Kapit-bahay mo, kanina, ating pinag-aralan ko, ang neighbor. No? Ang tinuod yun nga silingan, no? Ang bitulo sa Ginoo, tanan nga nagakinahanglan. Parente mo man na o dili, pag nanginanglan niya, neighbor din natin. Love, sabi pa, napaka-lisod ganina, love your neighbor as yourself, di ba? No? Malay utos sa Ginoo, alisod ka kay bahaton. Isa pa, mahalin mo ang iyong kaaway. Oh, grabe yan. Grabe na utos na. Kalisod kayo ang utusan na, di ba? Kaaway nimo, niaway sa imo, ni imo sangyawan sa pulo sa Ginoo pa pagsuraan gusto. So, we have to share the gospel. Pag sinabing gospel, mayroong essentials yan. Okay? So, yan ang essential na makita natin yan. Pero hindi tayo mag-deal doon. Ang ating Diyos, ang ating Panginoon, Jesus, talagang our God is invited. Siya talaga in-invite. Lahat ng tao. Ang kaso lang, yung mga tao hindi wala silang sensitivity. Wala na, nagkasakit na, wala pa rin. Ayaw pa rin sa Panginoon. Okay? So, tingnan nyo ang picture na yan. Ito yung larawan, ito yung picture na yan na tao na pasan-pasan napakabigat yan. Diba? Pero napipicture na nalalarawan ko sa mga tao. Meron akong isang anin yan sila na nagtatrabaho sa kamay kong balay na store. Kasi namin Bible studies na. Pero mo, inag kaayo, lisod ka na matrabaho, pagkahuman na nila mag-inumara. Ako ingon sa nila, kapoy ang trabaho, kung inyo lang kusik-kusikan ang kwarta niya. May pag inyong ipalit na siya o bugas, mali pa ba siguro ko? Ayan. Pero, yun na ang picture. Struggling yun. Bisan ka ng uban, no? Na mga makita natin, burden. Ito yung picture na makita natin. Si John Bunyan, mayroon din siya sa Pilgrim Progress. Yan ang book niyan, kung mabasa niya, napaka-ganda yung book na yan. Alam mo kung mayroon pa ba kayong libro na yan, John Bunyan. Ilang beses na yan na binabasa, no? Required kasi yan sa, bago ka mag-intern, nag-aan ka mga libro na kadaghanan na po, siguro nakabuok sa internship. So, kinanglan yung basahon. No? Tapos magano ka ng reflection doon sa Bible School pa ko. So dito sa Pilgrim's Progress, ito yung larawan, ito yung picture sa isang tao na wala pa kay Kristo. Di ba? Ang hirap nun. Ang hirap, example, para ka maluwas, hindi mo sila kailangan magawa para mabuti. Ephesians 2:8 and 9. For by grace, you have been saved through faith. Para ka maluwas, sunod ka usa sa naku kautos. Nandiyan sa Romans, mahirap yan. Unless, ito makita natin kay John Bunyan, after that, na-encounter, nagkaroon siya ng-encounter kay Jesus Christ doon sa cross, doon siya nabili. Sa ato karon, sa mga naman si an illustration niya, itong
Iyaha kay Satanas. So, okay din yung na-illustrate siya ngayon. Okay? Pero dito, talagang magkaroon ka ng encounter sa Panginoon. Wala na yung burden. Wala na yung burden. Okay? Okay? Yes, we are living by His grace. No? Dito ito yung dito na picture kay John Bunyan. 2 Corinthians 5:17, ito yung one is in Christ. He is in Christ. All things are passed away, all things become new. Mayroon ka ng freedom. Yan ang real freedom. Ayan. So, why? Because God initiated it. Sabi nga sa Romans 5:8, but God, gandang translation, demonstrates His own love for us. In this, while we were still sinners, Christ died for us. Kasi wala tao niya. Wala pa kang Kristo, wala pa sa iyaha, wala pa mag-work out ang Holy Spirit sa ato. Kaya mo God loves us. Yun dapat ang motivation natin to love others. Effective talaga yung friendship evangelism. Pag dito sa church, sana kita, hindi na kailangan tayo i-entertain. Yung mga bisita, yung bago pa sa mananampalataya, yun ang ating pinulitan. Kailangan naman sa Ginoo. Diba? So, His invitation are expressions of His love. They are extended to both saints and the sinners. They are parang nag-drag up ng atong So, Matthew 11:28-30, He said, "Come to me. Come to me all who labor and are heavy laden. The promise, I will give you rest." Take my yoke. Sa ibang translations, okay? So when we say, come to me, ito yung verb na ito, DOT, this is, the mood is imperative. Anong implication dito? Pag yan ang imperative, kailangan talaga ang isang tao na lumapit sa Panginoon. Pag siya ay lumalayo sa Panginoon, alam nyo, maging si Apostle Paul naman, ano sabi niya? It is hard to kick against the prick. Mahirap sipain ang barbed wire. Mahirap sipain ang tinik. Sabi niyo, napakahirap kalabanin ng Panginoon. Kung ngayon, huwag na tayong mag-rebelde sa Panginoon. We have to submit to Him. Ano man ang kalooban niya? Ano man ang kagustuhan niya? So, yan, imperative mood yan. Okay? So, dahil yan, kailangan tayo, it is a must. It is a necessary. So, come to me all. Believers or non-believers. Come to me all. Sa Tagalog, lapadan na. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko sa mga kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, tanggapin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mababa ang loob. Matatagpuan ninyo ako. Sabi niya, ninyo sa akin ang kapahingahan. And then, sa 30, sapagkat madaling dalhin ng aking pamatok at magaan ang pasanin ibinigay ko sa inyo. Kailangan talaga is necessary. Kaya tingnan mo, halos yung nakakausap ko, kumusta ka naman, Brad? Kumusta ka na, sister? Tingnan mo, halos lahat ang problema na makikita tayo. Hindi ibig sabihin na isang mananampalataya walang problema. Pastor, walang problema.
problema? Meron din. Pero magaan. Dahil hindi kami ang nagpapasaan yan. I give it to Jesus. Bibigay ko sa Panginoon. Pero sa mga tao, minsan, napakahirap sa kanya, nakakaawa. No? Yan ang first invitation makita natin sa New Testament. Okay? All those toiling and being burdened. No? Tingnan natin yan. Sabi ito, invitation, those who are toiling and being burdened. And then, he said, those toiling, burden siya, kopeo, to grow weary, work with effort. Fatigue. So, ang daming nag-struggle. Ang daming tao. Na talagang ito yung klaseng tao na struggling. Sa atin, hindi na tayo nag-struggle. Tayo, naligtas na. Aorist, indicative, active. Luwas na ta. Diba? Luwas na ta ako, baru struggle pa rin. Burden pa rin. Kasi hindi sila sure, hindi sila, Yan ang pinakamahirap, Those toiling being burdened. And then being burdened, protension to load and to overburden with ceremony. Ang daming mga seremonyas. Ayan. Lalo na sa Old Testament. Meron akong narinig. Gusto ko sana siya makausap sa vista. Kasi bumalik na ang kanya. Dati maganda na sana ang doctrinal Ang nangyari, bumalik na siya doon sa Old Testament. Judaism na. Wala pa sa dispensation, wala na tayo doon. Lalong burden yan. Mali yun na interpretation. Saan nakuha ang doktrina na yan? Sa Google. Excuse me. Hindi lang sa Google. Tanungin mo ang pastor. Tanungin mo, tingnan mo ang Biblia kasi ang dami nagkakamali. Diba? Na-burden na sila kasi wala problema na nila. Babalik na naman sa good works nila. Sa ceremony. Yan ang problema doon. Lalo sa interpretation. Yan ang covenant. Hindi na natin kaaning itatouch yan siya. Pero, kung ano nga naman, maraming pagkakamali doon dito sa Revelation. Kasi hindi na literal ang heaven. We need to be careful. Yan ay good example sa iba. Kasi ang ceremony hindi na applicable ngayon. Those toiling and being burdened. It is a perfect tense. Perfect participant, middle, passive. Ay talagang grabe yun. Toiling. Wala pa talagang pag-i-interpret natin yan. This is an outside word. Kailangan talaga natin surrender natin ang buhay natin. May mga sitwasyon na hindi natin hawak. Ang pinaka-the best yan is to entrust it to God. When I was in Philippines, grabe yung ginawa sa akin. Kababayan ko pa dito sa Almeria. Subject niya, sigurado akong pumasa ako. Pero ang ginawa niya, binagsak niya. Dati parang hindi mabigat talaga na tanggapin ko niya. But I just give it to God. Pero, sa college days ko, before my graduation, meron akong appointment sa Vista. So, nakuha ko pa rin. Nag-extend ako ng 1 step. But in a way, I thank the Lord. I have to surrender it to God. Ang hirap ang bumagsak ka sa college, di ba? Kasi mga estudyante ka dito. Keep it to God. Huwag ka na mag-ano yan. Nandyan na yun. Tapos na yan. Di ba? Kung ikaw ay na bastig ka man dyan, mag-move on
ka. Diba? Napupol ka. Normal yan sa situation natin. Ha? May mga anak ka na problema ka. Hindi kasi nakasunto ka. Hindi mo naman sa control. Yan ang may mga bagay na yan. No, kailangan natin isubmit natin kay God. So, an invitation to have rest. Jesus said, I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingahan to give you rest, gift, and permission from labor or refresh. Be refreshed. Okay? Sa mga mothers, happy Mother's Day. Sa inyo mga alam mo, management parang napakahirap maging ina. Palagi kong pinipreach yan, motherhood is a hard work. O ikaw ngayon ay dalaga, maghanda-handa ka na. Ha? Mahirap ang maging ina. Mahirap maging asawa. Di ba? No? Lalo kapag yung asawa mo ay insensitive. May need. Tayo mga lalaki, alam na natin. Huwag kayong mahiya na maghugas ng plato. Huwag kayong mahiya na maglaba naman tayo paminsan-minsan. Para naman sila ma-refresh. Para naman sila mabigyan naman ng ano. Kasi hindi madali maging ina. Hindi madali maging inanay. Grabe yun. Sa aking nanay, I thank my nanay until now. Exposed ako lahat. Soy, magbukas ka ng plato. Soy, magsaing ka, Soy. Mag-igib, Soy. Isoy lang ng isoy. Bakit ako lang palagi? Bakit si kuya? Bakit si mama? Baby? I thank the Lord for that. Ang ganda ng training ng nanay ko. Sa mga mothers, kasi kayo ang mag-influence. Di ba si Lois at saka si Eunice? Di ba? Ano nangyari kay Timothy? So, ganun pa rin. Napakahalaga ang mother. Yes, being a father, kaya nga, sinadya ko pumunta dito sa, dito sa Leyte. Yung anak ko na pangalawa, siya na ngayon ang nag-preach. Ngayong Sunday, siya ang nag-preach. No choice siya. Kasi talaga niya mag-preach. Gusto lang niya tumulong sa young people. Pero ngayon, sa iyo naman, RJ, ikaw naman mag-preach. Sige, siya nag-preach, di saya ako. Hoping, baka tawagin siya ng Panginoon na magpasto. Kasi exposed siya. So, yan ang makita na, I will give you rest. This is a future indicative active. This is real. Ngayon pa lamang, mayroon tayong kapahinga, nare-refresh ka na. Hindi lang, sabi nila, ay, Mother's Day ngayon, dapat wala akong trabaho. Refresh, dapat everyday refresh ang mga mothers. O yung mga anak, pag-aanin mo naman ang trabaho ng mga magulang mo. Iyon ang invitation ni God. Yes, ang pinagbuhugutan nila ng kaligayahan ay ang Panginoon. Promise naman na yan. So, kumuha ka din ng paraan para ikaw ang magiging source. So, physical rest, emotional rest, and spiritual rest. Yun ang ating tatalakayan ngayong umagang ito. Invitation is to all who labor. That is his physical rest. Kaya sabi sa verse na ito, come to me all who labor, and I will give you rest. Jesus identifies with the working people. Yan mo yung mga disciples niya. He knows about what? The hours of hard work. He speaks of farmers. Yung parable of the sower, di ba? The shepherds, the fishermen, and so on and so forth. So alam niya talaga na ang hirap talaga. Ang part niyan, doon pa rin sa Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3, after the fall. That is the consequence to it. Okay? So, alam ni Jesus yan, He chose hardworking men to be His disciples. Ano kung gusto mong tawagin sa Panginoon sa ministry? Be a hardworking person.
hindi tatawag ang Panginoon sa isang manggagawa na natutulog lang. Hindi madali maging pastor. You have to study, you have to search. Mabuti pa yung teacher, every year, ganun pa rin yung tinuturo mo, cycle, bakit eh? Pero pastor, malalaman, no? Sa isang linggo kung ano ang pinipreach niya. No? It's a hard labor. Hindi madali maging pastor. No? So, kailangan talaga. No? Jesus understands and cares. So, He offers strength to you. We can do all things through Christ who strengthens. Sabi niya, Pastor Paul. And then, verse 15, in John, I am the vine, and you are the branches. Those who abide in me, and I in them, bear much fruit, because apart from me, you can do nothing. We need to be independent. Wala talaga. Pag tayo ay mag-trilo sa spiritual life natin, yung mga kapatid, kailangan talaga natin magpalakas. Physically, tinan mo, yung immune system. Mabuti na lang, mayroon akong kapatid na doktor na papahalaala. Kasi kaninang umaga yata, kahapon, blood sugar ko is 170. Ganito na. Ayan na. Paano kasi? Sarap kasi ng Coke. The other day, nakainom ako ng Coke. Kumain ako ng saging. So, tumaas talaga. Alam ko. Mararamdaman ko kung ang blood sugar ko ay tumataas. At normal pa naman. 170 lang naman gusto. Okay? Mag-exercise tayo. Ayan. So, ito yung story na ito. No? Ito yung story na makita natin. No? Example of an eagle. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings an eagle, and they shall run and not weary, and they shall walk and not faint. Tignan mo yung story na yan. Inspiring talaga. Yung story ng eagle na yan. Okay? A story, no? Na makita natin. No? It can live up to 70 years. No? Yung eagle na yan. But, bago ma-reach niya yung 70 years, ang eagle must have a decision, a hard decision in life. Ano yung decision niya? Sa 40 years niya, long, flexible talon, longer grab which serves as food. So yung kanang big na yan ay wala na. Nagiging mapurol na. So kailangan siya mag-decide. No? As long as the sharp, big become bent. No? So, pwede pa yun. Tapos, yung kanyang yung old big feeders na yan. So, ayan. Heavy feeders stick up. Yun ang nagiging problema niya. So, then the eagle is left with only two options. Die or go through a painful process of change. Kailangan talaga magkaroon ng change. Okay? So, the process requires the eagle to fly to the mountain top. Yan ang kanyang Ang eagle na grabe yung kanyang decision. Mahirap na decision that the eagle wait for it to grow. Okay? And then, when the talon grow back, the eagle start plucking the old. 5 months. Grabe na. 5 months of agony. A decision, change. No? Word sustaining. And after this, makita natin dito, the eagle takes a famous flight for the birth of 30 more
years. Okay? So the eagle take the famous flight, okay? And then they change leader. Sa ngayon, alam niyo ba, nakakausap ko ng mga believers, saka na magbago pag may sakit na. Kaya na, enjoy na enjoy. Almost every day, brandy. Sige ka. Ganon ang culture sa kapitbahay namin. Sabi na, oy, tagay ka. Pasensya na kayo, graduate na ako at higit sa lahat, may takot ako sa Diyos. Ayaw ko na siya ay masaktan dahil ako ang templo ng Diyos. Siya ang nakatira sa aking katawan. Okay? Kung yan ang nakakasama, hindi ko pwede itang gagawin doon. So to survive and live, yan ang story, to have the start of the change process. No? We to have a start of change process. And then, to have a start change process, it said, and unlike the eagle, we also have to pluck our unpleasant memories. Negative habits, fixed mindset. Ano yun? Bawas-bawasan natin ang ating cellphone. Kasi, nagiging idol na natin yung cellphone. Diba? Kung palagi mo siyang, siya na nakapag-balance sa life. Hindi ba masama yan? Kailangan necessity din yan. Ha? So, wala ba yung mga habit na hindi natin kaya-kaya? Hindi na natin kailangan pang i-pray na Lord, content us. We have the Holy Spirit living in us. Ano mo sabi niya sa Galatians? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, self-control. Yes. Goodness. So yun. Nandiyan na yung Holy Spirit. Nasa sa atin yan. The moment we have repented our sins and accepted Jesus as our personal Savior, nakatira na yan dyan. Live forever na yan. Maski ka pa nailibing 6 feet below the ground ng Holy Spirit, hindi ka iiwanan nun. Kaya pag tunog ng trumpeta ng Diyos, rapture. Yeah. Why? Because Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. So yan kung ano, free from past burdens. Can you take advantage of the present? Enjoy your life to the fullest. No? Diba? Sa Luke 10:10 ba yun? Ano masabi sa Luke chapter 10, verse 10? The thief comes to steal, to kill, and to destroy. But I came, ano sabi ni Jesus? To give you life abundant. Huwag kayong magpadaya sa kalaban. Ang gusto niya, sirain tayo. Yan si Jesus. Okay? We have to change. In order to take a new journey ahead of the future, let go your negative or limiting belief. Kaya ka nakakalungkot. Nagsialisa na. Nasa sakama ka na, pupunta ka, babalik ka sa panig. What's the point of it? Nasa sakama ka na, pupunta ka pa sa mali. Romans chapter 1, tingnan mo. Romans chapter 1. Beginning from verse 20 to 21. Yung mga nag-defect na mga Christians. Ang advice ko sa bawat isang Kristiyano, huwag na tayong church hopping. Kayo, nandito na kayo. Magkaroon kayo. Mag-involve kayo sa ministry. Baka mamaya bukas na dalawa. Mapariwara na pala kayo. Yun na nangyari sa amin sa Vista. Maraming mga Christians doon. I admire them. Pero ngayon, sad story. Diba? So, wala na mention ng pangalan gusto. Ano? Okay lang yan, diba?
So, ayan makita, open up your fixed mindset and let yourself lie. Again, like an example. Those who come to Jesus will find rest. That is His physical rest. Find strength, no, in worship. And they are refreshed by resting in Him. No? Talagang, huwag natin as much as possible. Yung sinasabi sa Hebrews 10:20, not forsaking the assembling of ourselves together until His coming. Mga kapatid, huwag natin pabayaan ang ating mga sarili. Yeah, sinful nature nandito pa rin. Naglalaban yung spiritual side mo, yung Holy Spirit doon. Pero, our goal doon sa Colossians chapter 3, verse 1. Ano yun? Looking unto Jesus. Tama ba? Seek your, not on the things below. Sabi sa Colossians 3:1. Seek those things which are above, not on the things below. Dapat nakafocus tayo doon. Ano yan? Be refreshed. Secondly, He said, come to me and I will give you rest. An invitation about emotional. Being burdened. Heavy laden. Being burdened. Being burdened from birth or to soul to load up spiritual anxiety, to overburden with ceremony. Our salvation, it is by faith alone. Not plus good works, wala na yun. By faith alone. By faith alone. Nakakaawa yung iba. Kailangan pang grabe yun. Di ba? Anxiety yun. Emotionally up down yun. Humiliated, being burdened. Verb is perfect participle, meter, passive. Wow. Grabe yung mga tao na yan. Parang walang talaga. Yung sinasabi sa 1 Peter 1. 1 Peter. Be holy, for I am the Lord your God, a holy God. The standard. Sabi mo, karpentero. Bakit kaya karpentero gumagamit ng plumb line? Bakit kailangan siya ng yung ang takot tubig na hose na yan, libilin? Kasi may standard. Ganun din ang Panginoon, may standard. He is the standard of our righteousness. Yeah, we are sinful. But yet we have to return it back to God. Kaya yung 1 John 1:9 sa atin yun. Hindi yun sa nagpapatuloy sa kasalanan. Emotional burden. Ang hirap yun, it will drain our strength. And then worry makes us tired. Diba? Cares rob us our energy. Those who are heavy laden with cares find rest in Christ. The problem solver. I have Jesus. I can do all things through Christ who strengthens me. Yan is the problem solver. And then the cast, we cast our what? We cast our, said sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety to Him, on Him, because He cares for you. Malayo ka na sa Panginoon? Return back to Him. Yun lang talaga para ma-enjoy mo yung Christian life mo. Ma-enjoy mo. Minsan naman, Pastor, gano'n ka naman, mag-unwind ka naman. Ako ba, minsan, bakasyon, pero with a purpose. I'm happy na my son, he is now preaching. Okay? He gives peace when we are troubled. Ano sabi niya? Peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let your heart be troubled, neither let be afraid.
That is His promise. We have that peace of God. Peace, His peace guards our heart. And then He said, Philippians 4:6-8. Oh. Yan, makikita natin the peace of God which transcends all understanding and guard your heart and your mind of Jesus Christ. So His grace is sufficient. All your need. He said His grace is sufficient. You see that one? No? Ano sinabi sa 2 Corinthians 12? Apostle Paul has several problems physically. No? Sabi pa nga ng commentators, eyes problem or flesh. Pero ang sagot sa kanya, my grace is sufficient for you. But he said, when my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly in my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Ang gandang verse nito. When I was still, my first pastorate, grabe yung nangyari. Hindi ko na itutalyo sa inyo. Past na yun. Ayan. And he said to me, 12:9, my grace is sufficient for me. Lastly, dito tayo. Come to me and I will give you rest. This is the promise. You will find rest for your soul. Now it is psychic or breath or love or human souls. He said, the soul, no? And then he said, Matthew 11, come to me, who labor, you will find rest for your souls. Our souls never rest until they rest in Him. Yan ang quotation. Our souls never rest until they rest in Him. Human struggle for the rest soul. What? Usually, common natin ito. Minsan, sabi ito, minsan namin kayong nakasama sa buhay na ito. Manatili kayong buhay sa aming mga alaala parati. No? Okay? So, we try to work religious ritual and pursuit of perfection. We need to submit it to God. We are saved, no? For by grace you have been saved through faith. How is that? No? Happened from the past but still continuing today. And so, Satan's lie, be a good person and know, okay? Do a lot of good deeds and God will accept you. Yan ang mantra, yan ang philosophy ng maraming mga religious organizations. Affiliations. By good works pa rin sila. We make effort to keep the law. Pero, tingnan mo sa Romans 3:20. Sabi ko, therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Baka may pumunta sa inyo. Ay, kulang pa yan. Hindi kayo sinunod ng utos ng Panginoon. Excuse me, my verse yan. Ha? Wala na tayo. Hindi tayo susunod ng yan. Ligtas na po tayo. Okay? Dahil ligtas na tayo, no? We have to do good. Galatians 2:9, I do not set aside the grace of God for righteousness, for the gain of truth. Christ died for nothing. Okay. So, these are three spiritual exhaustion. Only Christ brings rest for our soul. That's the problem. Those who are toiling and being burdened, all who labor, those who are heavy laden. But the promise, I will give you rest. No? We have a problem. God's promise is future indicative active. That is very sure. Kasi kung past tense yan, kahapon lang. Ang ganda ng sinabi niya. I will give you rest. To give rest, give intermission from labor of the flesh. Ayan.
Take my yoke upon you and learn from me. That is the prerequisite. No? Dapat ipagpatuloy natin ang take my yoke, verb, aorist, imperative, active. And so, my brothers and sisters and brothers, I encourage you and challenge you to keep this book, to learn from this book, learn from God. Wala na talaga, di ba? No? It is a very imperative how we could have a joyful and meaningful life. Rest in God. Learn from God. Masabi, Pastor, wala na akong problema doon. No? We are not adhering the social gospel. Mayroon pa rin. Okay? Pero, magaan. Kasi, questions about the song, the footprint in the sun. Sino kami na sa song na yan? Footprint in the sun, at question siya. Bakit dalawa tayo naglalakad dito sa may bayon? Ano ba? Bakit paglingon ko, isa na lang? Kasi, nung pinakamahirap na dinaanan mo, inakay kita. God is there. Ano man ang situation mo? Ano man ang problema mo? God is there. Don't give up. Don't give up. Alam niyo ba, kung nag-give up ako, mga ko'y nag-aaral, hahanapin pa namin yung bigas, hahanapin pa namin yung ulam. Kilala niyo sa San Caliente. Tama ba? Si Ma'am, mayroon yan silang pangisdaan. TTH lang ako mangisda doon. Pero yung share ko, maabot yan ng 3 linggo. Isang buwan. May kapatid ako, Melody. Manoy, kung saan paksiw, ganito, tuwa. Wala naman iba. Ang point niya, isda na lang, isda daw. Nagsasawa siya, sige, kapitbahay namin, pwede ba pagpalit niya ng karne ng baboy? Ganun ang nangyari sa akin. Tapos nabutan pa ako ng subasko. So, iyak talaga ako kasi yung kabanata ng apat na sakit na ang ngayon, banatong. So, kailangan ka may medyas para hindi ka masakit. Pero masakit pa rin. Ganun kahirap. But, we have to take the yoke. Okay? Ang pamatok ng Panginoon. Kasi, hindi man tayo ang nag-iisa. Ang kakampi natin ang Panginoon. Eh kung wala pa ang Panginoon sa iyo, nagsasarili ka, problema yan malaki. Diba? No? Ano promise mo God? With 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Okay? Maski isipin mo na ang Diyos ay malayo sa iyo, ang katotohanan hindi mawawala na nandyan sa iyo ang Diyos. Kasama mo. O, pag sinabing parakaleo, help alongside. Help alongside. Take my yoke, that's the verb. I know to raise, lift up, and take away. May action talaga yan. No? That take my yoke, for my yoke is easy and my burden and my load is light. Take my yoke upon you and learn from me. Ayan. That word, learn from me, verb, always imperative, active, as I said. Keep on learning. Oh. Matitigas from the word dyan. Matano, to learn. Para bang yung sa mathematics. Learner. No? Okay? So, for I am gentle and humble in heart. I am verb. No? I am. Present indicative active for I am gentle and pag sinabing I am, He is present always. Kasi present tense yun. I am. He exists. No? Ang Diyos natin, nagkatawang tao.
namatay sa krus. Pero nabuhi siya after 3 days and 3 nights. Umakyat siya sa langit. Ang Diyos natin ay buhay. No? At hindi ibig sabihin sa distance, malayo siya sa atin. No? Nandito siya at the same time. The Trinity is in us. Okay? So, ayan. Pasanin natin. No? Sa Tagalog na yan. Okay? So, as long as we remain prideful, arrogant, and stubborn, we will never learn easy and light way of Christianity. We need to surrender it to God. Okay? Only Christ brings rest. How about our soul? Note the pronoun rest. In me, I, and my. Yan ang pronoun na ginagawa. Faith comes not by works or rituals, but by faith. Yan ang sinabi sa Ephesians 2:8 and 9. So, for by grace, no? So we learn the physical rest, emotional rest, we have spiritual rest. Ito yung ating takeaways. Okay? Our reflection. You want rest? Surrender your life to God. Come to Him. Right? Come to Him. Another one is questions that those who with Christ by faith enjoy serving Christ. Okay. Come to Jesus and find complete rest in Him. I'd like to share this verse, John chapter, whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Tayo manalangin. Our gracious and loving God, we are grateful and thankful of God for blessing our lives. Nung may surrender namin ang buhay namin sa inyo, all is well. You have said in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. The food, clothing, and shelter, and everything, it will just follow, because we are seeking your kingdom. Your kingdom is joy. There is joy. There is peace. There is joy in the Holy Spirit. Lord, I pray for your people that you continue to encourage them to live a life that is pleasing in your sight. That's what you have said in 1 Corinthians 10:31. Father, we thank you for giving us the rest. The Israelites were not yet restless because they hardened their heart. Lord, continue to soften our heart, God, and make us humble enough to accept the reality of life. Father, only by your grace, we are but transient on this world, and we need to live a life that is honorable to your sight. Father, thank you. Baka mayroong isa dito na hindi pa tumanggap kay Jesus Christ as the personal Lord and Savior. You just say, Lord, I'm a sinner. I cannot save myself. I want to accept Jesus as my personal Lord and Savior. As I give an invitation, baka mayroon dito, pakitaas lang ang family tree na gustong tumanggap. And I will pray for you. Thank you. Lahat ay Christian. Panginoon, salamat po. Salamat na inyong mga anak. Lahat sila. Kailangan kami mag-share ng gospel. Dahil nakita namin na ang dami sa aming paligid ang mga nangangailangan sa inyo. Bless each one of us. In Jesus' name. Amen.